Kasi si Brother Eli, yun yung aking nakita sa kanya, yung hindi siya consistent, Brother Edwin. Oo, yun ang kanyang trademark, Brother Willie, yung double standard. Ano po? Oo. Di ba? Yun yung meron siyang mga ipagbabawal. Sa iba, ipagbabawal niya. Pero pagdating sa kanya, babaliin niya yung pinagbawal niya na yun. Di ba? Kagaya ng mga birthday na yan. Brother Ray, baka alam din mo, Brother Ray, yung birthday, hindi ka pwedeng mag-celebrate, wag kang kakain sa handa, sa mga birthday, di ba? Brother Ray. Opo. Bawal po Brother yan. Willie, tanungin natin si Brother Ray. Brother Ray, ilang taong ka bang hindi nag-celebrate ng birthday? Sige nga po, Brother Ray. Kasi po 7 taon ako sa ADD noon. So Opo. 7 taon po akong walang birthday noon. Ang naging birthday ko is yung date ng bautismo ko. Eh wala ka kay Brother Willie. Labig-siyam na taon si Brother Willie. Oo, 19 years naman akong hindi nakapag-birthday. Oo, kaya wala ka, Brother Ray. Kulang ka pa. Ayan, ibig sabihin, Brother Ray, doon sa 7 taon na ikaw ay namalagi dyan sa MCGI, 7 taon mo ring hindi mo ipinagdiriwang ang iyong kaarawan. Tama po? Opo. Okay. Ngayon, Brother Ray, dahil dyan, ang kasunod ko pong tanong sa inyo, ano naman po ba yung mga aral na ibig sabihin tumatak sa inyo? Ibig sabihin yung aral na hindi nyo po pwedeng makalimutan, hindi nyo po pwedeng makaligtaan o pwedeng pabayaan na yun po ay inyong hindi magawa. Brother Ray? Yung sa kahigpitan po ni Brad Eli noon, lalo na doon sa pag-aasawa. Opo, ano po ang ano nyo dyan? Po ng bili ni Brad Eli dyan eh. Kasi naririnig ko sa lokal, pagka may binasang circular, karamihan na nasususpindi o natitiwalag ay dahil sa pagliligaw at saka pag-aasawa. Opo, yun po talaga ang ano nun. Kumbaga sa ano ay na kumbaga sa highest crime, Brother Ray, kumbaga sa crime rate, noon pag titingnan mo, yan ang pinakamataas na rating, yung pag-aasawa ng panahon na yun. Opo. Napakahigpit po dyan. Brother Edwin, Brother Opo. Ray, Opo. pwede bang malaman ko lang kay Brother Ray, nung siya maanib 1998, di ba? Opo. Tapos ito magal siya ng 7 years, di ba? Opo. Di 2005 yon, Brother Ray, tama ba? Opo. Noong ikaw po ay nasa samahan sa dating daan, MCGI, ano po ba yung iyong naging ano ron? Saan ka po bang departamento napabilang? Manggagawa po ba? Or Mapalad po tayo ngayong gabi. Kasama po natin si Brother Reynaldo Chua, dating miyembro ng MCGI, at ibabahagi niya sa atin ang kanyang karanasan, mga pagsubok at kung paano niya natagpuan ang bagong pag-asa sa labas ng organisasyon. Paalala lamang po na ang layunin ng programang ito ay magbigay kaalaman at pag-unawa, hindi upang manira o humatol sa sinuman. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang karanasan at paglalakbay sa pananampalataya. Kaya't halina't samahan kami sa isang bukas pusong talakayan. Welcome sa programa. Magandang gabi sa iyo, Brother Ray Chua. Ako po si Brad Ray Chua. Dati po akong Katoliko. Ako Opo. po ay nabautismuhan sa ang dating daan pa po yan. Hindi pa po yan MCGI na yan. Opo. Yung 1998. Diyan po sa yung lumang pasalamatan na lumulubog. Okay, Brother Ray. Taong 1998 po kayo naanib sa ang dating daan, kung doon pa po sa Old Central, doon po sa Apalit kung saan po ay binabaha, Brother Ray. Tama po ba? Opo, ang alam ko po kami po yung huling batch na binautismuhan dyan. Kayo po yung huling binautismohan doon sa Old Central, tapos pagkatapos doon na sa Bagong Pasalamatan, Brother Ray. Opo. Yon. Salamat po, Brother Ray, at nakasama namin kayo ngayong gabi. Sabi nyo nga po, kayo po ay nabautismuhan, naanib sa MCGI. Ngayon, Brother Ray, ano naman po ba ang
ang unang karanasan ninyo sa MCGI? Papaano po ba kayo nagkaroon ng interes na kayo po ay mapasok o mapabilang dito po sa samahang MCGI na dati po ang tawag ay ang Dating Daan, Brother Ray? Panahon po na yon, ako po kasi dati kung nagtatrabaho sa cruise ship. Waiter po ako, Opo? waiter. Opo. Tapos pag-uwi ko po ng Pinas, napanood ko po si Brad Eli by chance sa SBN. Tapos na ano ho ko sa the way ng pagdi-deliver niya ng message dahil ano ho siya, matapang kung magsalita. Tapos nag-imbita siya ng diskusyon doon sa Opo. Quiapo. Ang kalaban niya noon si Balinton. Opo, si Bert Balinton, Brother Oo, Big, Brother Ray. umattend po ako noon. Umattend ako doon sa talagang napakainit, ang daming tao. Doon ko nakita kung gaano siya magtanggol doon sa niya, doon sa pananampalataya niya. At nakita ko maganda yung stand niya. So, Opo. na-convince ako sa kanya na makinig ng makinig dahil po doon. So, yun, Brother Ray. So, ibig sabihin, wala po palang nag-imbita sa inyo o ibig sabihin wala palang umakay sa inyo kaya kayo napasok sa MCGI, kaya kayo napabilang. Ngayon, ang isa po sa nagustuhan nyo sa grupo kaya po kayo sumali dahil doon po sa sa paninindigan ni Brother Eli na kanya pong daladala na sa pag-aakala niya nung araw na yung kanyang daladalang turo ay hindi matututulan, Brother Ray. Tama po ba? Mhm. At Opo. saka yung isa pang napansin ko rin doon, yung sagutan ba ni Brad Willie at saka ni Brad Eli ng sitas. Opo. Ano Naintriga po po ang ako niyan? doon. Ano po ba ang maikukuwento niyo diyan, Brother Ray? Ano po ba ang sige nga po, kwentuhan niyo nga po kami at yung ating mga kasama dito po sa talakayan at kwentuhan with Brother Willie. Kwentuhan niyo po nga po kami ng isang kapraso at isang mabilis lang po, Brother Ray. Oo. Ganito po yun kasi pinapansin ko po doon sa TV na nagsasagutan nga yung sitas, binabasa ni Brad Willie, wala siyang sinasabi, si Brad Eli, walang sinasabi na talata. Pero nababasa naman ni Brad Willie. Ngayon, dahil po Opo. doon, naintriga ako na pumunta sa studio. Sa Ortigas pa yon, di ba? Opo, sa SBN 21 Oo, po. basement. Opo. Pinanood ko ng live. Dahil sabi ko, baka naman may split ito. O kaya teleprompter man lang. Opo. Nung nanood ako, nakita ko na wala namang split. Hindi naman, wala akong nakikita nagpapasahan sila ng papel kung ano yung babasahin talata. Opo. Paano nababasa ka ako ng Baglini? Hindi na ako na-intriga. Ang ibig mo sabihin, Brad Ray, nagtataka ka kung papaano sabihin na natin na nararamdaman ni kapatid na Willie na iyon ang ipababasa sa kanya ni Brother Eli. Ganun po ba, Brother Ray? Opo. Kaya nga po Eh, nung opo. naging kaanib ako ng iglesia, madalas ako pumupunta diyan sa studio. Opo. Diyan ko rin nakausap ng personal si Brad Willie. Ibig sabihin, Talagang Brother Ray, dito kayo unang nagtagpo ni Brother Willie at dito mo rin siya nakausap dito po sa ng Strata personal. 21 sa Robinson's Galleria. Tama po ba? Opo. Opo. Sige po. Inoobserbahan ko nga dahil sabi ko baka tsamba lang yun. Opo. Nung katagalan, nung makausap si Brad Willie, pati yung sila
Marcos Mataro, Opo. kasama yan madalas eh, di ba? Minsan si Opo. si Puto. Yan, mga nakakausap ko yan. Sa Crispy Perez, siya ang directress eh. Yes, Brother Ray. Pero Brother Ray, hindi ba lang ba sumagi sa isip mo na o pumasok sa isip mo na siguro nag-practice to bago to pumunta dito sa SBN. Kumbaga nag-ensayo muna, Brother Ray. Hindi Oh, yun nga ala eh. po ba kayong ganong isipin sa kanila nung mga panahon na yun, Brother Ray? Yun nga eh. Yun nga ang tinitignan ko, pinag-aaralan ko kung paano nila nagagawa. Yun ang parang iniimbestigahan ko. Opo, kumbaga sa Brother Ray, eye to eye contact ang kanilang ang kanilang komunikasyon di ba? Mm. Oo, basta tiningnan ni si Brother Willie, alam na ni Brother Willie ang kanyang babasahin, di ba? Opo. Oo, kaya nga pagka na-late ng ilang minuto si Brad Willie, pinapagalitan si Brad Willie. Ang sabi ni Brother Eli, Brad Willie, sayang naman yung almusal na pinakain ko sa'yo babagal-bagal ka. Di ba, Brother Willie, ganun po ba? Kasi nung panahon na yun pagka na-late lang ako ng mga 1 minuto, hindi ko agad nakita yung talatang pinapahanap. Naku kakantsawan na ako ni Brad Eli. Oo. Matagal 1 minuto na delay yung aking pagkahanap nung sitas. Sasabihan ako, Brad Willie, sayang naman yung pinaalmusal ko sa'yo. Sarap-sarap pa naman ng almusal mo kanina tapos hindi mo makita yung talata. Hindi mo ba naranasan, Brother Willie, na yung kung halimbawa ang ipinaalmusal sa'yo ni Brother Eli, yung tosilog, yung tusino, itlog at saka sinangag, hindi mo ba naramdaman na parang ibig lumabas sa bibig mo pag sinabi, Brother Willie? Nung araw, Brother Edwin, Brother Ray, pagka halimbawa may pangyayari talaga na meron akong hindi nakitang talata kasi kumbaga bago sa akin yun ang gagawin ko hindi ako matutulog hanggat di ko nakikita, hindi ako kakain nung panahon na yon. Talagang yun ang punishment ko sa sarili ko, Brother Ray. Hindi ko deserve matulog, hindi ko deserve kumain hanggat hindi ko nakita yung talatang pinapahanap sa akin ni Brad Eli. Ayun, nakita ko naman yun. Pwede na ako makatulog. Pwede na ako kumain. At saka noon, Brother Willie, nakikita ko si Best nun pagka talagang yung talata na gusto niya ipabasa sa iyo hindi mo agad makita gumagano sa stage pumapadyak di ba? Oo, pumapadyak na yun. Talagang dinidiinan yung paa. Talagang lalo naman akong natatarantala nun. Pinagpapawisan ako ng gamunggo. Oo, naghahalo na yung pawis at saka yung kaba at saka yung nervous nun, Brother Willie. Yes, yes. Yan. Yung pala, Brother Willie, ang isang naka-amaze kay Brother Ray dahil daw nagtataka siya bakit hindi naman daw sinasabi ni Brother Eli yung babasahin. Alam mo kung saan mo bubuklatin at saka alam mo yung kung ano yung babasahin. Ngayon, Brother Ray, dinaanib ka na. Nakapasok ka na sa MCGI, nakita mo na walang script. Talagang on your two eyes, on your nakita mo na talagang walang daya, talagang totoo. Ano po ba ang mga pag-a-adjust mo bilang miyembro ng MCGI, Brother Ray? Aba para ako na culture shock sa samahan na yan Kasi galing ako sa Katoliko, from Catholic, tapos bigla dyan sa samahan ni Soriano. Hindi ko alam na yung mga aral pala dyan, mahigpit nilang sinusunod. Napakahigpit pala nila dyan. Brother Ray, banggit mo yung culture shock siguro maikwento mo yan yung culture shock na binabanggit mo at maganda dinig din Brother Willie yung sinasabi mong culture shock. Paano mo ba nasabi, Brother Ray, na ikaw nagkaroon ng culture shock dyan sa samahan na yan? Sige nga po, pakikwento nyo nga po, Brother Ray. Kasi po, nung pagkabautismo ko, 3 days after nung baptismal ko, dumalo ako ng pagkakatipon. Merong Opo. kapatid na namatay.
Opo. Tapos, after nung pagkakatipon, tumuloy kami doon sa bahay nung kapatid, isinama ako. Ibig sabihin dumalaw po kayo sa Oo, burol, Brother Ray. burol. Opo. Hindi ko naman po alam ang gagawin, so nakaupo po kami doon sa loob ng bahay. Yung asawa po niya, actually, yung kapatid lang yung namatay, yun lang ang kapatid, eh, puro Katoliko lahat yung ano, eh. Yung pong Nung namatay miyembro ng MCGI, ngayon yung family hindi po member, Brother Ray, tama mga po ba? Katoliko. Opo, ano po Ngayon, nangyari, Brother Ray? nung ako po yung nakaupo, ako po yung unang inabutan ng plato nung mga nung asawa. Opo, dahil siyempre Siyempre, bisita, bisita kayo, istibahin kayo, oo, Brother Ray. Opo, natural tinanggap ko yung plato, hawak ko. opo. Buti naman hindi ako nagsubo agad. Ibig sabihin, nakiramdam muna kayo, Brother Ray. Oo. Opo, Tapos yun nga, ang nagtaka ako dun sa reaksyon ng mga kapatid. Yung ano pag-abot po ang sa reaksyon? kanila ng plato, tinutulak ng kamay parang 'di ba, parang bakit gano'n ka ako, bisita Ibig tayo sabihin, rito. Brother Ray, inaabutan yung mga kasama niyo po na bumisita doon sa burol, Mm, yung pag-abot ng, yung inaabutan sila ng pinggan, parang ayaw nilang abutin at tanggapin yung pinggan na inaabot, gano'n po ba, Brother Ray? yun. Hindi ayaw hawakan, parang gano'n, takot na Ah, takot. ayaw hawakan, oo. Sige, ano pa po nangyari, Brother Ray? Eh, 'di na parang napahiya yung ano, yung asawa, bumalik na lang siya ng ano. Ngayon, ang ano kasi dun, bale sa mga kapatid, ako lang ang may hawak ng plato. Kumbaga ano, Brother Ray, kung halimbawa kayo 6 kayo, ikaw lang Oo, ang namumukod tanging may hawak ng pinggan, yung 5 mong kasama wala, gano'n po ba? oo. Opo, So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, ang ginawa ko, nilapag ko na lang din yung plato sa lamesa. opo. Hindi ko naman kasi alam na ganun pala ang aral sa iglesia na nihipo. 'Wag hipuin ang plato, parang ganun, eh. Ngayon natin si Brother Willie. Brother Willie, bigyan mo nga ng hustisya 'tong, ikinuwento ni Brother Willie. Ito ba'y talagang, aral, turo na pagka ikaw Hmm, ay, pupunta sa patay at ang patay ang pamilya hindi na makahalin, hindi ka puwedeng kuhain at hindi ka puwedeng humipo ng kanilang kasangkapan, Brother Willie. Ano bang hustisya dito, Brother Willie? Medyo yung iyong mikroponong gamit, Brad Edwin, on and off. Kahit ako ay nahirapang madinig, mapakinggan yung mga sinabi mo. Pakiayos lang at kung pwedeng ulitin, dahil nawala talaga nawala. Hello, test mic, 1, 2, 3. Brother Willie, okay na? Oo, okay na yan. Kanina talagang totally nawala. Sige, Ayan. pakiulit lang. Ayan, Brother Willie, kasi may kinukuwento po si Brother Ray na pumunta daw po sila sa burol at, ngayon gayon nga po yung mga kasama niya ayaw tanggapin yung, pinggan na ibinibigay dahil ang, pamilya po pala ay mga Katoliko, yung namatay member ng MCGI. Ngayon ang ginawa ni Brad Ray, para ano, para maging fair, hindi na rin siya kumain. Binitawan na din niya yung pinggan na hawak-hawak niya. Bigyan mo nga ng hustisya, Brother Willie, talaga bang, may ganiyang, katuruan sa MCGI nung araw na pagka ang pupuntahan yung patay, ang Katoliko, di kayo puwedeng kumain o humipo man lang kahit kasangkapan, Brother Willie? Kahit nga sa mga manggagawa nung araw, ganun din na bawa nag-Bible study yung manggagawa o nagdoktrina, yung mga Bible study, yung mga dinoktrinahan, hindi pa naman miyembro, ang turo ni Brad Eli, wag kakain. Kahit tubig, wag iinom, Brother Edwin. Bakit po gano'n, Brother Willie? Ano po ba ang, dahilan bakit gano'n pong, kahigpit ang pagtuturo? Gano'n ka-intense, Brother Willie? Kasi si Brother Eli, sa aralan ng mga manggagawa, meron siyang sinasabi nung araw na ako'y maingat sa ganyang pagkain kasi ayoko ikang dahil sa katakawan ko, sabi ni Brother Eli, dahil sa katakawan ko, merong maligtas na hindi naman karapat-dapat. Ibig sabihin yung kayamuan, Brother Willie, ano po?
Oo, kasi sabi ni Brad Eli meron kasing sinabi si Jesus Christ ako yung nagutom, inyo akong pinakain, di ba? Opo. Baka dahil ako may walang pagpipigil sa sarili, pagka may nakitang pagkain kakainin ko na. Baka yung tao na yun nagpakain hindi naman talaga karapat dapat maligtas. Dahil ako'y napakain, merong naligtas na hindi karapat dapat dahil sa katakawan ko. Yun ang sinasabi ni Brad Eli, binibigyan diin niya sa mga manggagawa nung araw at yun naman ang itinatawid ng mga manggagawa sa mga miyembro, Brother Edwin. Ang tanong ko, Brother Willie, yung bang sinabi ni Brother Eli na yun yung ba talagang napangatawanan niya, Brother Willie? Hindi naman, Brother Edwin. Yun nga. Yun nga ang sinasabi ko, Brother Willie, kasi kumbaga sa ano lang kumbaga sa parang front lang di ba? Oo, sa umpisa lang yun, sa umpisa lang. Pero pagka naman kasi si Brother Eli yun yung aking nakita sa kanya, yung hindi siya consistent, Brother Edwin. Oo, yun ang kanyang trademark, Brother Willie, yung double standard, ano po? Oo. Di ba? Yun ang meron siyang mga ipagbabawal. Sa iba, ipagbabawal niya. Pero pagdating sa kanya, babaliin niya yung pinagbawal niya na yun. Di ba? Kagaya ng mga birthday na yan. Brother Ray, baka alam din Brother Ray yung birthday, hindi ka pwedeng mag-celebrate, wag kang kakain sa handa sa mga birthday, di ba? Brother Ray. Bawal po Brother yan. Willie, tanungin natin si Brother Ray. Brother Ray, ilang taong ka bang hindi nag-celebrate ng birthday? Sige nga po, Brother Ray. Kasi po 7 taon ako sa ADD noon. So Opo. 7 taon po akong walang birthday noon. Ang naging birthday ko is yung date ng bautismo ko. Wala ka kay Brother Willie. 19 na taon si Brother Willie. Oo, 19 years naman akong hindi nakapag-birthday. Oo, kaya wala ka, Brother Ray. Kulang ka pa. Ayan, ibig sabihin, Brother Ray, doon sa 7 taon na ikaw ay namalagi dyan sa MCGI, 7 taon mo ring hindi mo ipinagdiriwang ang iyong kaarawan. Tama po? Opo. Okay. Ngayon, Brother Ray, dahil dyan, ang kasunod ko pong tanong sa inyo, ano naman po ba yung mga aral na ibig sabihin tumatak sa inyo? Ibig sabihin yung aral na hindi nyo po pwedeng makalimutan, hindi nyo po pwedeng makaligtaan o pwedeng pabayaan na yun po ay inyong hindi magawa. Brother Ray? Yung sa kahigpitan po ni Brad Eli noon, lalo na doon sa pag-aasawa. Opo, ano po ang Napakahigpit po ng bili ni Brad Eli dyan Kasi naririnig ko sa lokal, pagka may binasang circular, karamihan na nasususpindi o natitiwalag ay dahil sa pagliligaw at saka pag-aasawa. Opo, yun po talaga ang nun. Kumbaga sa na kumbaga sa highest crime, Brother Ray, kumbaga sa crime rate, noon pag titingnan mo, yan ang pinakamataas na rating, yung pag-aasawa ng panahon na yun. Opo, napakahigpit po dyan. Brother Edwin, Brother Opo. Ray, Opo. pwede bang malaman ko lang kay Brother Ray, nung siya'y maarib 1998, di ba? Opo. Tapos tumagal siya ng 7 years, di ba? Opo. Di 2005 yun, Brother Ray, tama ba? Opo. Noong ikaw po ay nasa samahan sa dating daan, MCGI, ano po ba yung iyong naging ron? Saan ka po bang departamento napabilang? Manggagawa po ba or sa ad production po ba? Pakikwento mo, Brother Ray. Tapos meron ako itatanong. Sige, Brother Ray. Opo. Nung 1998 po, nung bago akong miyembro, ang inabutan ko po kasi sa Apaliit noon, pag nagsasalita si Brad Eli, yung speaker ba, namamatay, tapos yung mga kapatid nagpapalakpakan.
Oo, natatandaan ko 'yan, yung napuputol ano, yung baga Oo, nawawala, na-o-off mic kasi siya. Mm. do'n sa lugar na 'yon hindi marinig kaya pumapalakpak yung kapatid. So, pinapa naaabala yung pagsasalita ni Brad Eli na dahil nga do'n sa commotion na gano'n. Mm. So, parang bilang ano ho, kasi nag-aral po ako ng electronics, parang nahihiya ako sa sarili ko na parang nararamdaman ko na meron akong magagawa para hindi na maulit yung gano'ng pangyayari. Yes. Mm. Ngayon po, yung pinaka-peak po nun is yung panahon na nakuryente si Brad Ellie sa ano, sa mic, nagsasalita siya. Nag-ground siya, nag-ground. Mm. Oo, tapos tinigil niya yung teksto, Mm. yun. Dun po ako nag-umpisa na udyukan yung sarili ko na magbigay ng papel na panawagan para sa lahat ng mga makakatulong, kamukha ko na electronics, na may magagawa na maayos yung sound system. So, yung panahon po na yun, nakabuo po ako ng isang grupo at ang pinangalan po namin ay AdTech. AdTech. Opo, Ad Technology po. Mm. Balik kami po yung technical support ng AdPro. Kasi yung Mm. AdPro po, yan yung mga ano mga hindi naman technical yan mga cameraman, yung mga nasa production. Pero kami yung technical. So pag nasisira yung mga speaker, mga ganyan, kami po ang nagkukumpuni. Pamilyar ka kay Brother Mel. Nakakasama mo si Brother Mel kasi AdPro, AdTech, ano, 'di ba, Brother Ray, Brother Roland, 'di ba? Opo. Ang Sibra actually, nung nabuo yung AdTech, ang inabutan kong OIC pa yata ang tawag nun, Mm. si Brad Roland. Mm. Tapos pinalitan siya ni Brad Josel, tapos yung huli si Brad Mel. Mm. Ganun na naging pasa nun. Kaya Brother Ray, kilala ka, pamilyar sa iyo yung mga nandiyan sa AdPro at AdTech, no? Yung ad production saka yung ad technology, no? Opo. Kilala ka nila, no? Opo, ako po actually naging presidente diyan. Ah, Mm. opo. Binata ka pa, Brother Ray, nung panahon na yun, binata ka pa. Opo. Kasi nga po dahil natin sa aral manatili na lang yung narinig ko kay Brad Eli, manatili ka na lang kung ano yung kasalukuyan mong katayuan. Huwag ka na mag-asawa. Parang ganun ang ano ni Brad Eli sa akin. Oo, Kaya, oo. Yun nga, Brother Ray, kaya natanong kita. Kasi sa mga manggagawa talaga, mahigpit yung bawal mag-asawa. Talagang madalas masuspinde yung mga manggagawang nagliligawan, lalo pagkalagtanan, Brad Ray, talagang papatawan ng suspension 7 taon. Minsan naman habang buhay na suspension, Brad Ray, pagka talaga si Brad Eli na nagalit dahil sabi ni Brad Eli, nagtanan yung mga manggagawa, kaya ganyan ang suspension 7 taon kasi hindi nagpaalam sa akin, Brad Ray. Meron ba namang nagtanan na magpapaalam? Brother Ray, Brother Edwin. Sabi Brother Willie, ala kung nakita nga nagpaalam na, kami po ay magtatanan na. Yan ang sabi ni Brad Eli, kaya raw niya binigyan ng ganong suspension, 7 taon kasi nagtanan, hindi nagpaalam. Ngayon, Brother Ray, 2005, inabot ka ng 7 taon, no? Di nakita mo rin yung mass wedding, yung pagkakasal ni Brad Eli sa Pasalamatan. opo, nandoon po ako, matendon po ako noon. Di pa kikwento mo, Brother Ray, kung ano nasaksihan mo nung mass wedding noong 2002. Opo, yung nagteksto po muna si Brad Eli noon bago nagkaroon ng kasalan Kasi Mm-mm. gawa nga ho ng bawal mag-asawa Yes, yes.
Tapos nagkaroon ng teksto si Brad Eli noon ng mga lihim, tungkol Yan. sa lihim. Tapos doon niya inamin, doon sa pasalamat, na meron daw siyang lihim tungkol kay Brad Daniel. Okay, KDR, ano? Opo. Kaya nung sinabi po niya na ipakakasal na niya si Brad Daniel, gawa ng 7 taon na daw silang nagsasama ng kanyang asawa. Yes, Brother Ray, tama. Naalala ko yan. Sige, tuloy mo, Brother Ray. After noon, kinasal na nga si Brad Daniel. Very festive po yung yung atmosphere eh. Oo, parang Brother Ray, Parang Brother fiesta. Edwin. Oo, yung parang yung Flores de Mayo, Oo. yung Santa Cruzan. Opo. Alamang may isasagala, Brother Willie. Oo, yun nga. Sige, tuloy mo. May mga paputok pa nga eh. Mm. Nakakatuwa naman. Parang naramdaman ko tuloy na nagbago na ang isip ni Brad Eli tungkol sa pag-aasawa, na luluwagan na niya kasi pinakasal na niya si Brad Daniel eh. Oo. So, ang pakiramdam ko noon, magkakaroon na ng kaluwagan tungkol dyan sa pag-aasawa. Brother Ray, makasingit lang ako, no? Opo. Kasi si Brother Willie ang niyan kumbaga sa si Brother Willie ang makaka-detect niya. Kumbaga sa immigration pag dumaan ka dun sa kanilang detecting machine, madidetect. Sa apalit, ang makaka-detect niya kauna-unahan si Brother Willie. Ano ba, Brother Willie, ang na-detect mo noong mga panahon na yun? Bakit bigla na lang ikinasal at parang bigla na lang gustong luwagan yung mahigpit na ipinagbabawal ni Brother Eli na pag-aasawa? Kasi nga, noong mga panahon na yun, Brother Edwin, Brother Ray, marami na kasing mga nakakakita talaga kay KDR na may kasama siyang babae. Sa Opo. kanyang sasakyan, tapos pagka kami nasa biyahe, halimbawa nakasakay kami ng barko, doon sa barko, yung isang kwarto doon, pamilya ni KDR, kasama na yung babae doon sa pamilya ni KDR, Brother Edwin, Brother Ray. Opo. Di napapansin namin yung magkakasama. Kaming mga binata pa kami noon, ang mga kasama ko sa barko sila Kaoni. Yan. Sabi sa akin ni Kaoni, Brother Willie, mahirap na lang magsalita. Sabi sa akin ganon. Ang kailangan natin magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Yun yung mga paramdam sa akin ni Kaoni nung araw, Brother Elvin, Brother Ray. Opo. Kailangan, Brother Willie, pala, matuto ka nga, kung may makita ka man, magbulag-bulagan ka. At kung may nakita ka rin at narinig, hindi ka pwedeng magsalita. Yes, kasi ganito nangyayari, Brother Ray, Brother Edwin. Noong isang pagkakataon na kami ay nagpasalamat at nag-Bible exposition dyan sa may Naga City, sa may Bicol. Di doon kami nag-check-in lahat sa Lucky Fortune Hotel. Doon kami nagpahinga, no? Opo. Kinabukasan niya pasalamat. May mga nakakitang mga miyembro sa Lucky Fortune Hotel na si KDR bumababa sa may hagdanan ng Lucky Fortune Hotel, may kasamang babae. At yun nga yung kanyang napangasawa, Brother Ray, Brother Edwin. Eto na yung mga nakakita, nagbulong-bulungan na si KDR may babaeng kasamang bumababa sa hagdanan ng Lucky Fortune Hotel. Nung makarating kay Brad Eli yung napag-usapan si KDR, nako, ito na si Brad Eli, yung mismong araw ng pasalamat, nagsalita. Sabi ni Brad Eli, kayo ikang mga mahadera, mga tismosa kayo. Ganun magsalita si Brad Eli. Ang kakatiika ng mga dila ninyo. Ang dami niyo ikang sinasabi sa aking pamangkin, kay Brad Daniel. Sabi ni Brad Eli, yung mga tismosa ika dito, walang lugar sa iglesia. Magsilayas kayo dito. Pinapalayas ni Brad Eli noong panahon na yun, Brother Edwin, Brother Ray, yung mga nag-usap-usapan, pinagchismisan si KDR. Dahil may nakita nga babae.
Opo, sa ano po yan? Sa tanda ko po, sa Bicol po yan. Yes, yes, oo. Kayo mga malisyosa. Meron lang kayo nakitang babae nakasama. Kung ano-ano na iniisip nyo sa aking pamangkin. Brother Edwin, Brother Ray. Opo. Opo, saan yan, Brother Willie? Sa Lucky Fortune Hill, sa Daga City, kung di po ako nagkakamali. Oo, yun nga. Dahil nga, na yun, talagang madalas nang nangyayari yun at marami ng mga nakakakita. Yun, pagdating nga nung 2002 na yun, pasalamat yung binabanggit ni Brother Ray. Nagpaksa si Brad Eli tungkol sa lihim ng Diyos. May lihim ang Diyos, kaya sabi ni Brad Eli, kung ang Diyos ay merong lihim, ako po'y meron ding lihim na ngayon po'y aking ipagtatapat na sa inyo, mga kapatid. Ang lihim pong ito ay ikakasal ko na po si kapatid na Daniel dahil sila naman ay 7 taon nang nagsasama. Naloko na.